sa bulwagang pagbalitaan ng UNTV, si Attorney Reggie Dongol, si Angela Lagunzad at si Monica Beralio. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Ilang gasolinahan, labis-labis ang ipinatupad na oil price hike batay sa isinagawang inspeksyon ng Department of Energy. Bus at jeepney driver posibleng makatanggap ng fuel voucher sa Department of Transportation bago matapos ang taon. Panukalang pagbuwag sa Energy Regulatory Commission tinalakay na sa Kamara. Lawless violence, gagawin ng basehan ang pagdedeklara ng batas militar batay sa panukala ng Consultative Committee. Panuntunan para sa deployment ng domestic workers sa Kuwait ilalabas na sa susunod na linggo ayon sa Department of Labor and Employment. Una sa ating mga balita ngayong hapon, labis ang ipinatupad na price increase ng ilang gasoline stations batay sa ginawang pagsusuri ng Department of Energy o DOE ngayong araw. Pero aminado ang DOE na wala silang magagawa kundi i-monitor lamang ang presyo dahil sa Oil Price Deregulation Law. Ito ang balita ni Monokson. Ininspeksyon ng Department of Energy ang ilang mga gasolinahan sa kahabaan ng Shaw Boulevard ngayong araw. Ito ay upang matiyak na calibrated ang mga gas pump at maganda ang kalidad ng ibinebentang langis. Ilan sa mga tinitignan ng Department of Energy kapag sila ay nagsasagawa ng inspeksyon sa mga gasoline station, unang-una ay ang quality at quantity. Pagdating sa quantity, gumagamit ang Department of Energy ng tinatawag na calibration bucket. Dapat tumugma ang sukat mula sa gas pump papunta dito sa calibration bucket. Kapag hindi nagtugma, maaring makasuhan ng gasoline station dahil sa paglabag sa tinatawag na under-delivery. Sinuri din ng DOE ang quality ng mga langis sa mga gasoline station. So we make sure na yung binibili, lalo na nga po mataas na yung presyo, yung binibili ng mga motorista talagang naayong pusong sa like quality-wise and the same time yung quantity. Pero ayon sa DOE, dahil deregulated ang presyo ng langis, wala sila magagawa kundi ang i-monitor lamang ang presyo nito. Kahit mayroong ilang gasolinahan ang nagtataas ng labis sa presyo, i-issuehan lamang ito ng show cause order ng DOE upang papagpaliwanagin. Dahil sa walang kontrol sa presyo, pinakiusapan ng DOE ang publiko na umisip ng ibang paraan upang makatipid sa pagkonsumo ng gasolina. Hindi naman po lahat kailangan sa government iasa. Meron po tayong tinatawag sa demand side management at dito po direktang makakapag-contribute ang ating consuming public. Umalma naman ang isang consumer group sa paliwanag ng DOE. Ayon kay Laban Consumer President Vic Dimagiba, dapat ay isinama sila sa inspeksyon upang mapatunayan na may pangil ang DOE upang maproteksyonan ang mga consumer. Ang ilang motorista gumagawa ng paraan upang makatipid. Minsan, kapag di naman talaga kailangan, nagko-commute na lang. Pinangangambahan na sa susunod na linggo ay magkakaroon muli ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Isinusulong naman ngayon ng ilang mambabatas na makansela ang train law upang mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Plano ng Department of Transportation o DOTR na buhayin ang Pantawid Pasada program ng pamahalaan upang matulungan ang mga tsuper at operator dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero ayon sa DOTR, hindi agad-agad may patutupad ang programa. Ito ang balita ni Joe Wanano. Umaaray na ang ilang jeepney driver at operator dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nakabinbin pa rin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang fair hike petition ng ilang transport group. Humihirit ang mga ito ng 2 pisong dagdag sa minimum fare sa jeep at patong na piso para naman sa unang 4 na kilometro tuwing rush hour. Talagang nahihirapan ang ating mga operators at drivers ngayon. Talagang grabe na ho ang traffic. Plus ang mga spare parts natin ngayon. Hindi lang naman po siyempre diesel ang ginagamit namin sa aming hanap buhay. Upang matulungan ang mga tsuper at operator, plano ng pamahalaan na muling buhayin ang Pantawid Pasada program. Sa ilalim nito, bibigyan ng fuel voucher ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan.
Subalit ayon kay Transportation Undersecretary Tomas Orbos, posibleng sa katapusan pa ng taon masimulan ang pamamahagi nito. Ayon kay Orbos, kailangan pang ayusin ng LTFRB ang database nito ng mga PUV drivers sa buong bansa upang masiguro na ang mga kwalipikadong tsuper lamang ang mabibigyan nito. Dapat po kasi makita natin sino yung mga legitimate na mga drivers na nagdadrive ng mga legitimate na mga sasakyan pampubliko. Dagdag pa ni Orbos, inaayos pa sa ngayon ang proseso at kung magkano ang matatanggap ng mga driver sa ilalim ng Pantawid Pasada program. Isang paraan rin aniya ito upang hikayatin ng mga operator ng kolorum ng mga sasakyan na magparehistro. Samantala, nangako naman ng pamahalaan na sususpindihin ang pagpapataw ng excise tax sa langis kapag umabot o humigit na sa $80 per barrel ang presyo ng petrolyo sa world market. Pero ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, kukonsultahin muna nila ang Department of Budget at Department of Finance bago gumawa ng anumang hakbang. Inatasan na rin aniya ni Pangulong Duterte ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na bigyan ng ayuda ang mga pinakamahihirap na pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang alam ko po, excise taxes will be suspended if they reach a certain amount, if I'm not mistaken, 80. So we're ready kung talagang umabot ng ganyang kataas na isuspende ang koleksyon ng excise taxes pagdating sa produkto ng langis. Joan Ano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinimulan ng talakayin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang pagbuwag sa Energy Regulatory Commission dahil sa mga isyu ng korupsyon sa ahensya. Hindi naman tutol sa panukala ang liderato ng ERC. Ito ang balita ni Grace Cassie. Ang kaliwat ka ng isyu ng korupsyon na kinasasangkutan ng mga opisyal ng Energy Regulatory Commission o ERC ang dahilan kung bakit nais ng ilang kongresista na buwagin na ang ahensya. Sa panukalang batas na inihain ni Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco, nais itong tuluyan ng alisin ng ERC at palitan ng isang bagong ahensya na tatawaging Board of Energy. Para maiwasan ang korupsyon, iminungkahi ng mambabatas na huwag nang gawing attached agency ng Department of Energy ang bubuing Board of Energy. With my bill, I just want to create another ERC, adding more members, commissioners, creating an executive director. Ayon naman kay ERC Chairperson Agnes de Vanadera, sinisikap nilang solusyonan ang mga isyu ng korupsyon sa ahensya. Aminado ito na kailangan ng reform ng ahensya, subalit sa ngayon, kulang sila ng mga tauhan para mapalakas ang technical section na siyang may mahalagang papel sa pagkukompute ng power rates. Karamihan anya sa mga ito ay umalis na at lumipat ng ibang kumpanya. Our people are pirated. By the stakeholders, by the GenCos, by the DUs, because the training is really good as work experience. Samantala, hindi naman tutol ang ERC sa panukalang pagbuwag sa ahensya. Kami naman ready kami. Siyempre, creation kami ng Congress and we are ready whatever the result will be and the recommendation. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nagdulot ng kawalan ng tiwala ng mga residente ang nangyaring Marawi City crisis. Inako naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa mga pagkukulang ng pamahalaan sa pagtugon sa naturang krisis. Ito ang balita ni Victor Cosaro. Ilang buwan pa lang sa pwesto, paulit-ulit nang nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa banta ng terorismo sa Mindanao. Habang nasa Russia ang Pangulo para sa isang official visit, May 23, 2017, pumutok ang gulo sa Marawi City. Naging dahilan ito para magdeklara ang Pangulo ng martial law sa Mindanao. That is a painful realization to be signing something about your country, about the safety of your country, about the safety of the people, and to give the orders outside of the Republic of the Philippines. It probably, I would say that it leaves a dent in my own history when I go out of government services.
Naging mitya ng krisis ang tangkang paghuli ng mga otoridad kay Isnilon Hapilon, ang leader ng Abu Sayyaf at itinuturing na emir ng IC sa Southeast Asia. Ang inakalang ilang araw lang na gulo, tumagal ng 5 buwan dahil planado at nakapag-imbak ng mga baril at bala sa syudad ang Maute ISIS terrorist group. Kasama rin ng mga ito ang ilang foreign terrorist. Hindi naging sapat ang 60-day period ng martial law kaya nakiusap sa Kongreso ang Pangulo na palawigin ito. October 16, 2017, napatay sa isang operasyon si Omar Maute at Isnilon Hapilon. Kinabukasan, idiniklara ng Pangulo na malaya na ang Marawi City. I hereby declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation of the Pero sa kabila ng pagtatapos ng Marawi crisis, pinalawig pa hanggang December 31, 2018 ang martial law sa Mindanao. Sa kanyang talumpati kahapon, inako ng Pangulo ang responsibilidad sa mga pagkukulang ng pamahalaan sa krisis sa Marawi. I did not anticipate or even guess that there would be so much ordnance and that the fight would take us about 4 months to finish. And I assume full responsibility to the nation of what's going to happen. Aminado naman si Marawi City Mayor Majul Gandamra na may negatibong epekto sa mga residente ang nangyaring krisis. Itong nangyari sa Marawi City ay nag-create ng isang mistrust, distrust among people at pati yung kawalan ng kumpiyansa sa bawat isa. At in fact, even towards the government. Kaya po gusto nating ibalik yon na magkaroon ng tiwala, magkaroon ng lakas ng loob na bumangon muli. Sa isang evacuation center sa Marawi, ilang volunteer teachers ang nagtuturo sa mga bata kaugnay sa masamang epekto ng giyera para labanan ang impluwensya ng mga terorista. Ilan sa mga nasawi sa bakbakan ay mga kabataang naimpluwensyahan ng mga bandido. As the children grow up, their minds is being set for that kind of idea. So, as early as they are, as their age, we have to implant to their mind that doing those things is not for them and not good for them because this is what will happen. Para sa ilang eksperto, ang nangyaring krisis sa Marawi ay patunay na hindi ligtas sa terorismo ang Pilipinas, isang hamon na kailangang harapin ng pamahalaan at sambayanan. Victor Cosare, UNTV, News and Rescue, Philippines. Paiigtingin ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang intelligence gathering upang maiwasang maulit ang Marawi crisis. Hindi naman nababahala ang Philippine National Police sa posibleng pagkilos ng ISIS sleeper cell sa bansa. Ito ang balita ni Dante Amento. Aminado si Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana na dapat pang paigtingin o palawakin ang intelligence gathering and monitoring ng pamahalaan upang hindi na maulit ang nangyaring pananakop ng mga teroristang grupo sa Marawi. Ayon sa kalihim, sa pamamagitan ng maayos na intelligence efforts, madaling mababantayan ang galaw ng mga kalaban at hindi basta-basta makakapasok sa isang lugar. Aminado si Lorenzana na alam nilang may presensya ang mga terorista noon sa Marawi, pero blanco ang mga otoridad sa kakayahan ng mga ito. So dapat mas malawak pa sana yung ating intelligence na alam natin kung sino sila, anong mga balak nila, gaano kalakas yung armas nila so that makaprepare tayo. Kaugnay nito, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na dapat palakasin din ang local governance, partikular sa Marawi City. Mula sa mga barangay, kailangan na magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga magkakalabang ethnic groups. In Mindanao, there is some sort of ethnic differences. Medyo nakita natin very clannish. So ang kailangan, yung individualism should be removed. Samantala, bagamat napabalitang nagre-recruit ang ISIS-inspired Maute Group ng mga bagong miyembro, hindi na ito ikinukonsiderang malaking banta sa ngayon ng Defense Department. Tiwala naman si Philippine National Police Chief Police Director General Oscar Albayalde na hindi makakaporma ang mga ISIS sleeper cell o mga undercover ng ISIS upang maghasik ng gulo sa bansa. Ayon kay Albayalde, kumikilos rin ang intelligence group ng PNP upang mapigilan ang masamang balak ng mga ito.
Ayon kay Albayalde na maganda rin ang relasyon ng PNP sa mga Muslim community na nagbibigay ng impormasyon kung may banta sa seguridad ng bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Philippines. Dismayado ang ilang kongresista dahil sa umano'y mabagal na pag-usad ng rehabilitasyon sa Marawi City. Sa pagdinig sa Kamara, kinukwestiyon ng mga mambabatas kung bakit hanggang ngayon ay walang pinal na datos ang Task Force Bangon Marawi. Ayon naman kay Task Force Bangon Marawi spokesperson James Purisima, sa susunod na buwan ay sisimulan na ang konstruksyon sa mga gusali sa Marawi City. Papayagan naman na makabalik ang mga residenteng nakatira sa main battle area sa Nobyembre ng susunod na taon. Susunod sa Ito ang Balita. PNP nakahandang kunin ang pagsasanay sa mga gustong maging pulis mula sa Philippine Public Safety College. Panuntunan para sa deployment ng domestic workers sa Kuwait ilalabas na sa susunod na linggo ayon sa Department of Labor and Employment. Ipinapanukala ng Consultative Committee na gawing basehan ng pagdedeklara ng batas militar ang lawless violence bilang tugon sa banta ng terorismo gaya ng nangyaring pagkubkob ng Mauti ISIS sa Marawi City nitoong nakaraang taon. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nais ngayon ang Consultative Committee na magdagdag ng isa pang batayan sa pagdedeklara ng batas militar. Batay sa panukala ng komite, papayagan ng magdeklara ng martial law ang Pangulo kapag mayroong lawless violence. Ayon sa may akda ng panukala na si Retired General Ferdinand Bucobo, ito ay bilang tugon sa banta ng terorismo at ng mga ekstremistang grupo. Anong ibig sabihin ng lawless violence? Dalawa. Terrorism na nangyayari sa Mindanao, example, at extremism. Ito yung violent extremism na kasama na yung religious extremism. We are adapting what is the present situation and what we can foresee in the near future. Hindi lang naman sa Pilipinas yung terrorism saka extremism, buong worldwide to. Sa ilalim ng 1987 Constitution, maaari lamang magdeklara ng batas militar kapag may rebelyon o pananakop. Ito ang dahilan kaya tinutulan ng ilang grupo ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao nang kubkubin ng Mauti ISIS ang Marawi City. Pero sakaling maaprubahan ang panukala, idaragdag ang lawless violence bilang batayan ng pagdedeklara ng martial law. Ibig sabihin, pwede nang magdeklara ng batas militar kapag may nangyaring pag-atake ng mga terorista. Itong lawless violence, kailangan merong element of terror and fear among the populace. So, of course, before the president would declare this, he has to consult with his commanders in the ground, including the major services, the AFP, the Philippine National Police, and even the National Security Advisors. Pero ayon sa isang human rights lawyer, huling solusyon na dapat ang pagdedeklara ng batas militar. Sa tingin anya nila, nakakabahala at hindi kinakailangan ang panukalang ito ng Consultative Committee. A drastic measure that must be resorted to only when it is absolutely necessary. Why is that? Because with martial law, yung human rights natin are threatened. With martial law, ang legal remedies natin are being deprived or even denied. Mas maganda pa anyang tugunan ng pamahalaan ang ugat na problema na dahilan kung bakit may nahihikayat ang mga teroristang grupo. Roderick Mendoza, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Aabot sa 1 bilyong piso ang nakalaang pondo ng Department of Education o DepEd para sa pagpapagawa ng mga sirang paaralan sa Marawi City. Pero kahit hindi pagawa ang ilang eskwelahan sa lungsod, tiniyak naman ng DepEd na tuloy ang pagbubukas ng klase sa lungsod sa Hunyo. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Sinimulan na ng Department of Education ang Oplan Balik Eskwela sa Marawi City kasabay ng paggunita sa unang taon ng Marawi Crisis. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, pinaghandaan ng ahensya ang pagbubukas ng klase sa lungsod upang maiparamdam sa mga mag-aaral ang paglingap ng pamalaan at kahalagahan ng edukasyon.
Ayon kay Briones, masakit sa kanya na makita ang mga nasirang paaralan sa most affected area sa Marawi City. Inirekomenda na ng kalihim na ayusin ang 29 na paaralan na nasira ng giyera bukod pa sa 40 eskwelahan na kailangan ng major repair. We are waiting for the final signal. Of course, it's the military which makes the assessment, but we are very hopeful that they will allow us because they're also in a hurry to assist in the rebuilding of Marawi itself. And so we look forward to that. And in the meantime, we have temporary learning spaces. Nakahanda na rin anya ang mahigit 1 bilyong pisong budget para rito. Sana po mayroong ma-create na high school, at least man lang. Kasi ang pinakamalapit na high school dito, aside doon sa mga private school na hindi naman makaya ng mga parents na doon ipasok yung mga anak nila, ay yung Marawi City National High School. Kasi marami po mga estudyante, ma'am, na nangangailangan ng tulong ng DepEd. Lalo na sa Ground Zero, ma'am, pupunta sila sa public school. So therefore, we need to cater more children. Kahit hindi pa gawa ang ilang paaralan sa Marawi, tiniyak naman ng DepEd na tuloy ang pagbubukas ng pasukan sa June 4. Samantala, hindi naman malimutan ni Teacher City Naima ng Barangay Basak Malutlot ang lugar na unang nilusob ng Maoti ISIS terror group, ang takot na naramdaman noong mga panahon ng krisis. Isa ang kanilang bahay na kinatok umano ng mga Maoti ISIS terror group nang lusubin ang Marawi City. Ito yung anniversary na ayaw kong ma-remember. Kasi hindi naman maganda yung pinagdaanan namin dito. Kahit pa paano naka-move on, pero hindi talaga kayang ibalik yung normal life namin. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Marawi City. Posibleng ilabas na sa susunod na linggo ng Department of Labor and Employment at Philippine Overseas Employment Administration ang mas mahigpit na panuntunan para sa pagpapadala ng mga household workers sa Kuwait. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Inaasahang mas magiging mahigpit ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa panuntunan nito sa pagpapadala ng domestic workers sa Kuwait. Ito ay kasunod ng paglagda ng Pilipinas at Kuwaiti government sa Memorandum of Understanding kaugnay ng pangangalaga sa karapatan ng mga overseas Filipino workers. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, posibleng ilabas na ang bagong guideline sa OFW deployment sa susunod na linggo. This guideline only refers to the household service workers, Your Honors. Yung mga skilled workers natin are not covered by this MOU. Hihigpitan ng POEA ang pagsala sa mga magtatrabahong household workers sa Kuwait. They should hold a national certification issued by TESDA. Ayon sa DOLE, aabot sa 262,000 ang OFW sa Kuwait at 170,000 dito ay mga household workers. Nais naman malaman ni Senator Joel Villanueva ang ilan pang detalye sa MOU, partikular na kung ano ang protocol sakaling may kailangang sagipin na OFW sa Kuwait. We need to ask ano ba yung mga inputs and basic signals that we need to do something or we need to call the attention of the host country and we need to ask help from them. Humiling ng executive session ng mga opisyal ng DOLE, POEA at DFA sa ilang senador kaugnay ng ilang mga detalye sa MOU ng Kuwait at Pilipinas. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Kinumpirma na ng Commission on Appointments o CA ang pagkakatalaga kay Sheriff Abbas bilang bagong chairman ng Commission on Elections. Mayorya ng mga miyembro ng BICAM body ang pumabor sa appointment ng poll chief. Iginit naman ni Abbas na credible ang resulta ng 2016 elections sa kabila ng pagbubunyag noon ni Senator Vicente Sotto III na posibleng nagkaroon ng anomalya sa resulta ng nakaraang halalan. Matapos ang kumpirmasyon ng CA, tiniyak ng COMELEC chairman na magiging maayos ang darating na 2019 midterm elections. I-activate namin uli yung nahack natin na present finder. Then aayusin namin yung PWDs kasi yun yung mga problema ng barangay. And then maintain natin yung security na more or less wala tayong failure of election in 2019. Kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs o DFA na ang bangkay na natagpuan kamakailan sa Ireland
ay ang bangkay ng isang Pinay na dinukot noong Sabado. Ito ang balita ni Cynthia Brut. Naghinagpis ngayon ang Filipino community sa Ireland matapos matagpo ang patay ang isang 24 anyos sa Pinay na dinukot noong Sabado. Kagabi, isang vigilance na gawa sa Wicklow County kung saan nakatira ang biktimang si Justin Valdez, isang accountancy student. It just made me feel very sad because it shouldn't happen to anyone, especially to her, that she only came here 3 years ago and she came here to work hard. We went here to work and we know that it's really safe. Kaya sa nangyaring ito, malaki po siyang change sa way of living namin dito. Isang opisyal din ng Wicklow ang dumalo sa vigil upang makiramay. I think the entire Irish population, the Irish citizens are absolutely appalled by what happened. There's a real sense of loss, tragedy within the community here. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, paalis ng kanyang bahay si Valdez na dukutin ito ng 40 anyos na suspect na si Mark Hennessy. Huling nakita ang biktima noong Sabado na hinihila ng suspect papasok ng isang itim na sasakyan. Napatay naman ang suspect noong Linggo matapos tumanlaban at mabalin ng mga pulis. Tumanggi naman magpaunlak ng interview ang pamilya ni Justin. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ng mga otoridad sa Ireland ang insidente. Cynthia Brule, UNTV News and Rescue, Ireland. For the news abroad, couriers and local residents saved a boy who fell from his home on the 6th floor of an apartment building in Hangzhou City of East China's Zhejiang province on Tuesday. Surveillance footage shows the couriers and passers-by quickly grabbing some nearby bed sheets and quilts to catch the boy who fell from the 4th floor just seconds later. The child survived the fall, but his right leg was fractured. He's still under observation at the hospital. According to reports, the boy was at home on the 6th floor with his grandparent and another 1-year-old child. The accident occurred because the grandparent was busy taking care of the younger child and not paying attention to him. U.S. President Donald Trump said on Tuesday his scheduled meeting with the top leader of the Democratic People's Republic of Korea, Kim Jong-un, may be postponed. Trump said it may not work out for June 12, and if it doesn't happen now, it will happen in another time. The U.S. President made the pronouncement during the visit of South Korean President Moon Jae-in. However, Moon said he will make every effort to help bring about the summits as scheduled and contribute to permanent peace on the Korean Peninsula. Meanwhile, U.S. Secretary of State Mike Pompeo said on Tuesday that the United States is still preparing for the summit and will take all measures to make it successful. He added that the United States will provide economic aid for the DPRK if it gives up its nuclear program. President Nicolas Maduro on Tuesday ordered the expulsion of the top U.S. diplomat in Venezuela in retaliation for a new round of sanctions over Venezuela's widely condemned election. Accusing U.S. Treasury Affairs Todd Robinson of being involved in a military conspiracy, Maduro ordered him and another senior diplomat, Brian Naranjo, to leave within 48 hours. He gave no details of the accusations but said the U.S. Embassy had been meddling in military, economic, and political issues and vowed to present evidence to the nation shortly. Maduro won re-election easily, but critics said the vote was riddled with irregularities. President Donald Trump responded with an executive order limiting Venezuela's ability to sell state assets, heightening pressure on the cash-strapped government. And those are the stories making news from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. at 3 araw o mahigit 8 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita.
PNP responders at Judiciary Magis magtutuos para sa ikatlong sunod na panalo ng UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off. Nahihirapan ang mga employer na punuan ang mga bakanteng trabaho sa bansa kahit marami ang walang trabaho. Problema rin ng mga employer ang pagbagsak ng mga aplikante sa English proficiency lalo na sa business process outsourcing o BPO industry. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Malaki ang pangangailangan ng mga employer ngayon sa mga trabahador, lalo na sa construction, gaya ng mga sanitation at aviation engineers, welders at electricians, lalo na't may build project ang gobyerno. Ayon kay Arturo Guerrero III ng Employers Confederation of the Philippines, may kumpanya nga na nangangailangan ng 20 hanggang 30,000 construction workers, subalit di nila alam kung saan kukunin. Nangangailangan din anya ng mga aplikante para sa medical services at mga hotel dahil sa paglago ng turismo sa bansa. Maging ang mga bagong graduates ay hindi rin mahagilap ng mga employer. Ayon sa ECOP, maaaring bisitahin ng mga naghahanap ng trabaho ang mga website gaya ng jobstreet.com dahil dito rin sila naghahanap ng kanilang kailangan. Alam namin kung saan kami pupunta ng mga sites. Alam namin kung sinong pupuntahan. Ang problema, yung aplikante, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero isa rin sa problema ng mga employer ngayon ay ang pagbagsak umano ng mga aplikante sa international standards sa English proficiency, lalo na sa mga aplikante sa call centers. It will take 2 weeks to 1 month for us to train them in English proficiency and before they can be employed. Pero ayon naman sa Commission on Higher Education, binigyan na nila ngayon ng poder ang industriya o gaya ng mga employer para sa pagbalangkas ng mga tamang kurikulum sa mga kursong iaalok sa mga estudyante. Palalakasin din ng CHED ang guidance counseling para mabigyan ng giya ang mga mag-aaral sa mga kursong akma sa kanila. Who is the key determinant in the outcomes? It is the employers. It is those who will use your graduates. So they must have a say in the skills and competencies that every graduate must have. Ang TESDA naman ay nakatutok sa pagtuturo sa mga scholars sa agribusiness, health and wellness, construction, hotel and restaurant at tourism. Pero mas pinagtutuunan nila ng pansin ang agriculture at construction. Sa agrikultura, nakasalalay ang ating pagkain araw-araw. At ang construction naman dahil sa almost 100,000 po yung ating pangangailangan. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Pasado na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang National Identification System. Sa ilalim nito, iisang ID na lamang ang gagamitin para sa mga transaksyon sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Layon din nitong mapabilis ang pagresolba sa mga krimen at pagtugis sa mga kriminal. Inaasahang maisa sa batas na ito bago ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa darating na Hulyo. Within 30 days, kasi pagka hindi naman napirmahan within 30 days, maglalapse into law. So give or take, by June, end of June, or before the end of June, batas na yan. Magandang gabi. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. 3 ang patay habang 49 ang sugatan matapos mahulog sa tulay ang kanilang sinasakyang bus sa Tanawan, Leyte kagabi. Kinilala ang mga nasawi na sina Quinley Galagnara, Wendell Simbahon at Brian Duterte. Batay sa inisyal na ulat, galing Maynila ang Filtranco bus line na may plate number na ACA 9771 at patungo sana ng Davao nang mahulog sa kinukumpuning Solano Bridge sa bahagi ng Barangay Buntay dakong alas 11:30 kagabi. Samantala, dinala naman sa ospital ang ibang pasaherong nasugatan dahil sa aksidente. Kasalukuyang nakadetain sa police station ang bus driver na kinilalang si Edgardo Legaspi habang inihahanda ang mga kasong isasampa sa kanya. Sa iba pang balita, iba't ibang uri ng mga makabagong makinaryang pang-agrikultura ipinakilala sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ito ang balita ni Danny Muna. 20 taon na nagtatanim ng palay si Mang Nestor Himugaon. Dati inaabot siya ng 3 araw bago matapos ang kanyang gapasin na palay at nagbabayad siya ng 10 kabang palay para sa 10 maggagapas. Pero ngayong naipakilala na sa kanila ng Department of Agriculture ang paggamit ng mga makabagong makinarya, mas lalong napadali at maginhawa ang kanilang pagsasaka at mas malaki ang kita.
talagang mapapadali yung trabaho namin sa bukid. Lalo na ngayon na mahirap na yung mga farm worker, hindi mo na makikita sila kung saan na. Kaya naman sa isinagawang 40th anniversary ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija kahapon na may temang In High Gear to Transform the Future of the Philippine Agriculture. Ipinakita sa mga magsasaka ang mga makabagong makinarya na makakatulong sa mga magsasaka mula sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim ng binhi at pag-aani at maging ang pagpapatuyo ng palay. Meron kaming katetes lang na field tests lang. So, yung tinatawag natin na fluidized bed dryer with faster drying rate, mas malaki ito in terms of capacity, in terms of moisture reduction. So, yun yung nakikita namin na pwedeng i-introduce sa mga magsasaka sa ngayon. Ayon sa DA, mayroon silang programa ngayon para makatulong sa mga grupo ng mga magsasaka sa bansa. Namimigay tayo ng libre sa mga qualified farmers organization. Maliban doon, binubuksan namin yung credit facility namin, so pwedeng mangutang sa mababang interest yung ating mga magsasaka, pwedeng individual or organization. Sa mga interesadong magsasaka, maaaring makipag-ugnayan sa mga regional office ng Department of Agriculture sa kanilang mga lugar. Danny Monar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Deborah Veral. Magandang gabi. Handa ang Philippine National Police o PNP sakaling maibalik na sa kanila ang obligasyon na sanayin ng mga gustong maging pulis. Ito ay matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang ibalik na sa PNP ang training ng mga pulis mula sa Philippine Public Safety College. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Matagal nang nais ng PNP na makuha sa Philippine Public Safety College o PPSC ang training ng mga police recruits. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, nais nilang matutukan ang disiplina at pagsasanay ng mga recruits. It's really very important, no, na meron pa ring military training yung ating kampulisan. Number one, it's because we bear firearms. We wear the uniform just like the AFP and we bear the firearms just like the AFP. We are in a uniform service. We have to have the discipline also. Pinaka-importante, the discipline of a military officer. No? Kaya nga, it's really very important that we have to undergo rigid training. Kumpleto aniya ang pasilidad at gamit ng PNP para dito. Marami na kaming yung hardware na binibigay sa amin, gaya ng mga vest, mga helmets, may helicopter na kami, magpa-purchase ng tangke, ano pa ba yung mga assault rifles, yung mga sniper rifles. We are now improving on the equipage ng aming regional mobile forces. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang ibalik sa PNP ang training ng mga police recruits dahil nagiging lousy na ang mga pulis ngayon. Susundin naman ang PPSC ang nais ng Pangulo sakaling maisabatas na ito. Pero ayon kay PPSC President Retired Police Deputy Director General Ricardo De Leon, mayroon ng SAF training ang mga police recruits kung saan dating SAF Battalion Commander ang nagtuturo sa mga ito. At mga police officers din ang training director ng PPSC. Samantala, sinabi din ni General Albayalde na nais na maging kabahagi ang PNP sa balikatan exercise ng AFP at ng sundalong Amerikano. Unang-una, yung cross-training namin sa kanila, yung Scout Ranger, palagi kaming meron dyan, coming from the Special Action Force. Sa ganitong paraan aniya ay mas mahahasa ang kaalaman ng mga pulis sa combat operations gaya ng militar. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. Isang blood donation drive ang isinagawa ng UNTV at Members Church of God International sa Vietnam at East Timor. Nakiisa rin ang MCGI volunteer sa isang cleanup drive sa Grand Prairie sa Canada. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Sa Vietnam,
Isang mass blood donation drive ang isinagawa ng UNTV at Members Church of God International o MCGI sa Trung Tam Yen, Mao Nandao Humanitarian Blood Donation Center sa Ho Chi Minh City. 15 ang nakapag-donate ng dugo sa naturang aktibidad. Ikinatuwa naman ito ng pamunuan ng Humanitarian Blood Donation Center. Thay mặt cho trung tâm, tôi rất vui là định kỳ 3 tháng thì các bạn Philippines đến trung tâm để hiến máu giúp đỡ những cái người Việt Nam chúng tôi đang cần cái sự sống bằng nguồn máu. Rất là cảm ơn các bạn đã thường xuyên đến đây để mà hiến máu để giúp cho cái bệnh nhân của chúng tôi đang cần cái sự sống. Sa East Timor, isang bloodletting din ang isinagawa ng MCGI volunteers noong Biyernes. 150 Pilipino, Indonesians at local Timorese ang nakiisa sa event. Katuwang ng MCGI at UNTV sa aktibidad ang Philippine Embassy at ang East Timor Blood Bank Center. Sa inyo si kapatid Daniel Razon. Daniel, idol kita talaga. Hanggat dito sa Timor, nakikita ko pa rin ang mabait mong kalooban. Kaya kami naman bilang ganti sa lahat ng ito, ginagawa natin lahat bilang isang Pilipino, nagkakaisa. Kahit naman nasa ibang bansa, ang ating kusang kalooban bilang Pilipino ay nagkakaisa sa sambayanan. 56 na bags ng dugo ang naidonate ng grupo. Sa Canada, nakibahagi ang mga volunteers ng MCGI sa cleanup drive na isinagawa ng munisipalidad ng Grand Prairie. Nilinis ng grupo ang Muscosipi Park Reservoir. Inuna namin sa park dahil summer ngayon, maraming mga bata or mga kabataan na pupunta rito. So kung malinis yung kapaligiran, may iwasan natin yung magkaroon yung sakit yung mga bata. Nagpasalamat naman ng cleanup drive organizer sa MCGI kay Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon dahil sa pagtugon sa panawagan ng lokal na pamahalaan. It's always good to have members from every walk of life to come out and get to meet them. So it's really appreciative that you guys are participating in an event like this. And we look forward to working with you guys next year. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue. Kapwa-hangad ng PNP responders sa Judiciary Magis na masungkit ang ikatlong sunod na panalo sa kanilang sagupaan sa linggo sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off. Ito ang balita ni Bernard Dadius. Magtutuos para makuha ang ikatlong sunod na panalo ang PNP responders at Judiciary Magis sa second game ng triple header ng UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off sa linggo alas 3:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Kapwa may tig-2 panalo at wala pang talo ang responders at Magis. Ayon sa PNP, pag-aanda nila ng husto ang judiciary lalo na mga big men nito na sina Romulo Paras Jr. at Ian Ramoso. Mahigpit na depensa at matatag na resistensya pa rin ang magiging puhunan ng PNP. Yung offense namin, mag-i-start sa isang magandang defense namin. Habang ang judiciary naman, gagamitin ng parehong formula na ginamit nila upang talunin ang defending champion AFB Cavaliers noong nakaraang linggo. Yung PNP, medyo physical din sila, medyo kondisyon, medyo mas mabilis sila. Kailan yun, lagi ko sinasabi sa mga players ko na be ready, be tough, na gagawin namin. Tapatan yung lakas nila at saka bilis nila. Sa ngayon, magkakaagapay ang PNP responders, Judiciary Magis at Senate Sentinels sa unang pwesto na may malinis na 2-0 win-loss record. Bernard Dadius, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating public service at sports news ngayong gabi. Ako po si Leslie Lomboen. Balik sa inyo Attorney Reg, Angela at Monica. Maraming salamat, Leslie, and welcome back, Attorney Reg. Pasalubong. Oo nga eh. Bukas na hindi pa ako naka-impake. Ay, naka-unpack. Unpack. At yan po ang naging kabuuan ng balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan
Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.